Magandang araw po sa lahat. Mainit po na topic ngayon ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may alam siya sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi niya umano ito sasabihin. Si Pastor Kibuloy po ang head pastor ng religion na Kingdom of Jesus na may base sa Davao ay akusado sa krimeng child abuse and qualified human trafficking na nakabinbin sa korte sa Davao at sa Metro Manila. Kasama niya po dito ay ang kanyang mga subordinates na sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanyes, at Jacqueline Roy. Dahil sa seryosong krimen na ito, ay may na-issue na po sa kanila na warrant of arrest. At kamakailan lang, ang DILG through its Secretary Benhur Abalos announced the reward of 10 million pesos sa kung sino man ang makakapagturo sa mga pinagtataguan ng mga taong ito. Balik po tayo doon sa issue. Maituturing po ba na krimen ang hindi paglalahad ng kinaroroonan ng isang tao na akusado sa isang krimen? Tandaan po natin na since akusado na po si Pastor Apollo Kibuloy and others sa mga krimeng ito, anumang information sa kanilang kinaroroonan ay importante po upang magkaroon ng proper service of warrants of arrest. At sino mang tao ang may alam sa kanilang tinataguan ay bound po ng ating batas na makipag-cooperate for the capture of these fugitives. At ito po ay kanilang civil obligations as citizen of the Philippines. Dahil dito, ang hindi paglalahad ng location ng kinaroroonan ng mga fugitives na ito, despite knowledge of their whereabouts, ay maaari pong pumasok sa kasong obstruction of justice under Presidential Decree 1828, specifically Section 1C. Ano po ang sinasabi ng provision na to? Under Section 1C of Presidential Decree 1829, sinasabi po dyan na the penalty of prison correctional in its maximum period or a fine ranging from 1,000 to 6,000 pesos or both shall be imposed upon any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal cases by committing any of the following acts: harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. So, ang sinasabi po ng dating Pangulong Duterte ay maaari pong makonsider as concealing of the whereabouts of the accused. However, hindi po ganun kadali ang pag-institute ng kasong ito. Just because sinabi ng dating Pangulo na may alam siya sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy, doesn't mean ay makukulong na siya or makakasuhan. Remember po that our justice system in relation to the prosecution of crimes operates along the principles of presentation of sufficient evidence. Meaning, kailangan po i-prove muna through the gathering of pieces of evidence kung talaga bang alam ng dating Pangulo ang tinataguan ni Pastor Kibuloy. Maari po kasi na baka nagjo-joke na naman siya kasi may tendency po siya na naggaganyan even before. Gayon pa man po ay mahalaga makipag-cooperate sa ating law enforcement agencies in the apprehension and capture of criminals. Tulungan po natin sila. Tulungan po nating sugpuin ang kriminalidad sa ating bansa. Sana po ay may natutunan tayo today. Salamat po.